So, good evening, everyone. We will talk about the China, the red dragon of the East. So, my name is Joanna Marie C.D. Guzman. I am from Bised English third year, and I will discuss about China's history and mythology. So, before that, let us have a look in our objectives. So, our objectives is are at the end of the lessons, the students are expected to describe the key cultural, historical, and literary contributions of China, appreciate Chinese literature as an important part of a wider Afro-Asian literary tradition, produce a creative output such as a poster, short poem, skit, etc., inspired by Chinese culture or literature. So now let us start with Chinese history. Now let's talk about the Chinese history. So starting with the cradle of the Chinese civilization. So as you can see in the picture, we have two rivers. First is the Wanghe River and Changjiang River or Yangtze River. So, between these two rivers, the earliest Chinese communities, over 100,000 years ago, lived and built the first villages along the river bank. So, sa gilid ng isa sa mga river na to. And, ginawa nila ito sa Yellow River. And as you can see sa kabilang picture, nung map is, yung Yellow River is, uh, gaya ng pangalan niya is very yellow. Pero bakit nga ba mas pinili ng mga earlier Chinese people na manirahan sa Yellow River kaysa sa Changjiang River, which is considered as the longest river in China, and mas malinaw yung tubig. Mas higit naman na mas malinaw yung tubig kaysa sa Yellow River. So, ito yung mga reasons doon. So, yung soil near the Yellow River is considered as fertile soil or matabang lupa. Kaya mas pinili nila na manirahan near the Yellow River instead of the other. Kasi as we all know naman na during that time is mas inaasahan natin is yung pagtatanim or agriculture, and they saw it as an opportunity para mapalago yung kanilang community, and yung pamaraan ng pamumuhay nila is mas mapadali. So, yung Yellow River is nagiging siyang yellow because of a reason. So, nagiging yellow yung kulay niya dahil sa mga small particle from na nagagaling sa mga bundok na tinatawag na lowest, or ito yung mga maliliit or brownish golden bits of dust na nalalaglag pababa sa bundok papunta sa river tuwing umuulan ng malakas. Yun yung nagiging reason kung bakit nagiging madilaw or murky yung tubig sa river. At ito rin yung nakakapagdagdag or nakakatulong para mas maging fertile yung mga lupang malapit sa ilog. Pero hindi lang naman mga kagandahang dulot ang naiidudulot ng sobrang lowest, or dahil nga sa sobrang daming mga particles or mga dust ang napupunta sa river is mas nagiging mud is nagiging prone ang river sa pagbaha dahil sa pagdami ng mga lupa or dust sa ilalim nito. Nagiging dahilan para maapektuhan ng mga community or civilizations na naninirahan malapit sa may Yellow River.
especially yung mga farmers na may mga halaman na inaalagaan. And dahil nga sa nagiging prone yung Yellow River sa pagbaha, sa sobrang dami niyang mud sa ilalim is naapektuhan din yung mga farmers sa kanilang mga tanim na nawawash out tuwing nagkakaroon ng flood. So, now let's move on naman sa timeline of different dynasties. So, as you can see, medyo marami-rami yung mga Chinese dynasty na we're going to talk about. Meron tayong uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dynasties. So, kailangan magsimula na tayo para matapos natin silang lahat. So, the first dynasty is the Xia dynasty, or the first dynasty in Chinese history. So, it is still in debate whether if it truly existed, kasi walang mga archaeological facts or anything na makakapag-proof na nag-exist talaga ang Xia dynasty, and only mga ancient texts and legends lamang ang nagsasabi na nag-exist nga ito, or pwede na natin masabi na through oral na naipasa-pasa lang through generations. So, but we never know for sure. Pero, sinama pa rin natin siya kasi may nakita tayong mga information about it. So, ang Xia Dynasty daw is founded by Yu the Great, or Dayu. So, si Dayu po is, kung hindi nyo alam or kung alam nyo, siya po ang naggawa ng paraan para mapigil or matigilan ang The Great Flood. So, gaya nga ng connected to actually dun sa sinabi ko earlier kanina sa Yellow River, kasi gaya nga ng sabi ko, yung Yellow River, dahil sa sobrang daming lowest is mas nagiging prone or nagiging malala yung pagbaha niya. So, si Dayu bilang founder ng dynasty na yun is umisip talaga siya ng paraan kung paano niya masusolusyonan yung problema para hindi ma-wash out yung kanilang civilization. And instead of stopping or pigilan yung flood, is naisip niya na what if i-redirect niya yung takbo ng tubig para hindi na sila laging binabaha. So, based dun sa mga research ko is, pagkakaalam ko is, humukay siya ng daan kung saan pwede dun dumaan yung tubig para hindi maapektuhan yung mga pananim ng mga tao sa civilization. And based dun sa research ko is inabot siya ng sobrang tagal para magawa yung plano na yun. So, kaya siya tinatawag na Yu the Great, or Dayu. So, siya yung sinasabi na nagpigil o pumigil sa The Great Flood sa China para hindi ma-wash out yung mga civilizations na naninirahan near that river. So dito din sa Xia Dynasty is nandito yung tinatawag natin na hereditary rule. Pag sinabi natin hereditary is yung pagpapasa-pasa sa pagkakapamilya. So, pagpapasa-pasa ng posisyon o kapangyarihan sa kanilang kamag-anak or kapamilya. And doon naman tayo sa ating sunod na dynasty. So, sunod nating dynasty ay Shang Dynasty. So, ito naman is kabaliktaran ng Xia natin kanina dahil ito ay isang the first Chinese dynasty with written records and archaeological evidence. So, kung kanina is more on legends and ancient texts lamang, ngayon naman is back na tayo with written records and archaeological evidence. So, ito naman daw is dito naman daw sa Shang Dynasty na-develop ang early Chinese writing. So, ang early Chinese writing
is na-develop ni Kang Ji. So based naman sa itsura niya na meron siyang apat na mata is hindi siya